Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit, puro kabig, mga ganid, manloloko, mapanglamang, mga taong walang modo, di makontento, mga puro abusado. Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit, puro Tada! Hello, magandang araw. Magandang araw po. Ngayon, iba naman nare-react natin. Ito, si Ed Calawag. Ed Calawag. Kung paano man banggitin yung name niya, no? Di ba kilala naman natin si Ed Calawag? Paranormal expert yan para sa akin. Although na minsan nabubulshitan ako sa ginagawa nito, dihamak naman na may credibility to kumpara doon sa mga ghost hunters na naglipana sa YouTube. Di ba? So, dito sa GMA News ba to? GMA News sa GTV, na-feature si Ed Calawag dun sa segment na dapat alam mo. Kay Kuya Kim yata ito, no? Si Kuya Kim nasa channel to na, no? FYI, yung mga hindi nakakaalam. Si Matang Lawin. Anyway, i-play natin to, tong video na to. Feel mo bang matakot, sumigaw at magulat habang nagsasaya sa mga horror house? Tiyak achieve yan. Pero ingat-ingat din po dahil hindi lang pala mga nagkukunwaring multo at maligno ang maaaring ma-encounter sa horror house. Enter at your own risk. Ito ang paalala ng horror-themed pasyalan sa Bulacan. Saan kaya sa Bulacan to? Itong taon lang nananakot ng mga bisita. 2 years after ng kanilang pandemic break, level up gulat at takot daw ang iniredy ng ghost town. Mas nakakatakot pa yung makeup nito mga to kumpara dun sa mga videos sa mga ghost hunters, ano? Ready ka na bang sumigaw? Real life horror daw ang kanilang pinaghuhugutan. Kung katatakutan ng usapan, di niya yan aatrasan. Always ready ang ating paranormal researcher. Si Ed Calawag. Sa anumang horror trip. Pero bukod sa nakasetup na panakot, may iba raw nakikita si Ed. Naku po. Pakaramdam na nasusuffocate na parang... Ito mga men, sa mga ghost hunters, kung ikukumpara ko sa mga ghost hunters, parang mas may credibility. Although minsan nabubulshitan ako sa mga ganyan, ano. Para sa akin, mas may credibility pa tong mga to eh. Yung may nararamdaman ako na parang, yung ganito na mapakinggan mo. Parang amo ng usok. Although na ang gustong i-imply ni Ed Calawag doon, kasi parang ang ginagawa ni Ed Calawag doon, cold reading eh. When you say cold reading, parang kinakapa mo. Usually ang cold reading kasi, common yun sa mga manghuhula. 'Di ba? Yung ipapa-feel ng mga manghuhula na nahuhulaan niya yung past mo. Halimbawa, ganito ano, paano ba ang example ng cold reading? Sige, yun na nga ulit, nag-iisip pa iba example eh. Ito yung naiisip ko sa cold reading, yung maganda example. Halimbawa, nagpahula ka sa manghuhula. Malamang, manghuhula yun eh. Ano bang pagkagawa mo doon? May nakita ang manghuhula dito na sugat mo, malaki. May peklat ka dito malaki. 'Di ba? So, ang sasabihin ng manghuhula sa iyo dahil nakita niya yung sugat mo, ito yung cold reading na tinatawag. Sasabihin ng manghuhula, nakikita ko nung past na ano ka eh, na aksidente ka eh. 'Di ba? Na aksidente ka. Saan ba to? Sa motor ba to? O sa basta na aksidente ka. Ganun ang ginagawa ng manghuhula, kinakapa ka. Then ikaw naman, may magti-trigger sa iyo na, ay oo, tama ka. Kasi nung 1979, nagmumotor ako. Ito nga yung sugat ko, 'di ba? Mababalidate ngayon yung hula niya dahil sa iyo din. Kasi nga nakita may peklat ka dito eh. Itong ginagawa ni Ed Calawag kasi, pumasok siya sa isang lumang bahay. Siguro naobserbahan niya dito nung pumasok siya doon sa lab. Ulitin natin ha, kung makita nyo. Cold reading ang ginagawa ni Ed Calawag. Na parang... Kung mapapansin nyo yung background, maitim eh. 'Di ba? Parang na ano. So parang ini-imply ni Ed Calawag yung bahay na yun ay nasunog dati. Siguro nakita niya sa paligid na maitim ang pader. Parang may uling yung mga kahoy-kahoy. Siyempre, ang ginagawa niya ngayon, parang nararamdaman ko, pakinggan yung sinabi ni Ed Calawag. Pero bukod sa nakasetup na panakot, may iba raw nakikita si Ed. Naku po. Pakaramdam na nasusuffocate na parang
Yung parang amoy ng usok. 'Di ba? Hindi niya sinasabi na diretsahan na nasunog. Pero yun yung ini-imply niya, hinihintay niya na mag-feedback yung may-ari ng horror house na oo kasi dating bahay to na nasunog. 'Di ba? Yan ang tinatawag na cold reading. Ewan ko, kinonfirm ba nung nung may-ari o hindi na. Sa abandonadong mansyon, kasamang pumasok din si Philip. Hindi ko alam kung binigti, nagbigti. Tama, ang binibitawan lagi ng mga paranormal expert or yung mga may third eye di umano. Pero don't get me wrong. Naniniwala naman ako sa may mga taong may third eye talaga. 'Di ba? Naniniwala din naman ako na may multo. 'Di ba? Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung estilo nitong mga tao na 'to na alam mo na nambubullshit lang. Pero you can't deny the fact na minsan may mga ginagawa si Ed Calawag na hindi ko maipaliwanag. Pero dahil skeptic kasi ako When you say skeptic mga men, naghahanap ka lagi ng explanation. 'Di ba? Magandang habit 'yon para hindi ka maging uto-uto. 'Di ba? Checkin mo muna hanggang saan na exhaust mo na lahat ng pwedeng explanation, saka ka na maniwala. 'Di ba? At least may first line of defense ka yung pagiging skeptic mo. 'Di ba? Na-oobserbahan nyo dito sa ginagawa ni Ed Calawag, hindi siya sure sa sinasabi niya, nangangapa talaga siya. 'Di ba? May nagbigti. Gusto niyang may matrigger na ay oo, nagpakamatay kasi yung dating may-ari nito, something like that. Definitely may namatay. Meron tayong 'Di ba? Pero hindi niya ma-determine. meron tayong bigti. Pero kung binigti, nagbigti. Pero definitely may namatay. Meron na rin ito. Ito bilib ako dito Mas may credibility to men. Ang hawak kasi ni Ed Calawag, spirit box. Ako para sa akin may credibility tong gadget na hawak nila. 'Di ba? Hindi katulad ng mga gadget na nasa cellphone. Tandaan nyo kasi mga men, mini computer tong cellphone tong smartphone Pwede mo tong i-program, halimbawa, yung ginagamit nila Beams Ghost TV nila Kuya Red. Pag application kasi ang ginamit mo sa cellphone, hindi reliable kasi mini computer to Pwede mong i-program kung ano yung gusto mong mangyari sa computer na to. Halimbawa, kung may spirit box ka na dinownload na application dito, hindi ka sure. Malay mo, pinrogram nung may-ari nung application or nung developer ng application na every 5 seconds may magsasalita dito na random na salita. 'Di ba? Although na hindi ko naman sinasabi na fake ang mga application sa cellphone, kaya lang hindi mo may iwasan mag-isip na ganun. Katulad nung sinasabi ni Beams Ghost TV na EMF meter sa cellphone. Wala kasi akong tiwala doon mga men Kasi yung word database na pwede mo kasing i-program to na maglagay ka ng word database. Unlike yung ginagamit ni Ed Calawag na spirit box. Ang spirit box po kasi transistor radio 'yan. So analog signal yung pumapasok. Ang ginagawa ng spirit box nagsusweep yan ng mga radio frequency, millisecond. Kaya napapansin mo, gumagano niya kasi rapid yung pag-change niya ng frequency So kapag may pumasok na boses doon at isang sentence, hindi radio station yun. Kasi pwede kasi mangyari, dahil AM radio yung nagsusweep na yun, pwede mangyari may masagap ka na boses through radio frequency. Mga radio station, DCRH, DZBB, etc. Kaya lang, pag nagsama-sama, iba-iba ang boses nun Nagigess nyo ba ibig ko sabihin? Alimbawa, nagsasalita si Mike Enriquez sa isa, boses na Mike Enriquez yung capture. The next word, boses ni Deo Macalma. Dahil magkakaibang frequency, ang nangyayari kasi sa spirit box minsan, tandaan nyo 5 radio frequency, isang sentence ang sinabi, pero iisa lang ang boses. Yun ang mahiwaga sa spirit box. Kaya may credibility ang spirit box. Nagsusweep kasi yan ng radio frequency Kasi kung ang ang mangyayari niyan, napanood nyo na ba yung Transformers, yung si Bumblebee pag nagsasalita siya, yung pinagtatatagpi na salita.
pero iba-iba yung boses. Ganun kasi ang mangyayari dyan kapag ka radio station yung makakapture nyo. Eh hindi eh, katulad nito, pakinggan nyo. Erika, narinig mo? Ilang syllables yun? Eh milliseconds yung pag-sweep ng ng radio frequency, di ba? Sana nagigets nyo Nagigets nyo ba yung ibig ko sabihin? Hindi. Papalawanag ko ha. Di ba sa AM radio, yung mga manual na nagsusweep, di ba? Ang spirit box kasi parang trumpo yan. Umiikot yan ng frequency. Kaya napapansin nyo, pag pinapakinggan nyo yan, gumagano kasi nagpapalit siya ng frequency every millisecond ha. Hindi siya per second. Erika. Dito, meron. Yun o. Narinig ko, ibig sabihin nagpapalit ng channel yon, nagpapapalit, continuous yon. Palit-palit, kaya imposibleng maka-receive ka ng isang sentence na iisa lang ang boses. Naririnig nyo ba yung tunog ng spirit box? Mo, Erika. Dito, meron. Mainit. Di ba gumaganon? Kaya legit yung spirit box na yan eh. Para sa akin ha. Pero kung makakagawa kayo ng way para ma-debunk yan, analog to ha, hindi ito cellphone. Yung spirit box ni Ed Kaluwag kasi may antena eh. Ayan, dito po. Erika, tama ba? Dito ba? Sa spot na to. Dito ba? Erika. Diyan nga po. Di ba? Iisa ang word, pero yung pag-sweep niya ng radio mabilis. Kaya para sa akin, legit yun. Mga ghost hunter, kung gusto niyo maging legit kayo, mag-invest kayo dito. Hindi sa app sa cellphone. Wag dito, men. Diyan kayo mag-invest diyan sa spirit box na yan. Hindi ko alam, wala yata sa Shopee to eh. Inahanap ko to sa Shopee, wala yata eh. 'Di ba? Talaga sa eBay mo lang talaga yata mabibili yan. Siguro may nag-sponsor kay Ed Kaluwag niyan. Galing. Eksakto. Dito sila. Maraming, nako. Napapansin niyo pati yung boses, iisa lang Yun ang unexplainable. Ano nga bang mga mahiwagang nilalang ang nakita ni Kapuso Paranormal Researcher Ed Kaluwag sa horror house na yan? Sundan ang buong kwento maya-maya lang. Abangan niyo po yan. Mga kapuso, humanda naman pumasok sa isang dating abandonadong mansyon. Abe, ni-renovate kaya dinarayo na po taon-taon. Aba, pero may ibang nakikidayo sa mansion turned horror attraction dahil kasamang nananakot ng mga... Forward natin. Ito ang paalala ng horror-themed pasyalan sa Bulacan. Na 17 taon ang nananakot ng mga bisita. 2 years after ng kanilang pandemic break, level up gulat at takot daw ang iniredy ng ghost town. Ready ka na bang sumigaw? Ilang taon nang abandonado ang lugar na ito sa Barangay San Roque sa Baliwag, Bulacan. Kaya pwede gawing pugad ng katatakutan. Ayan, isa rin sa cold reading yan eh. 'Di ba? Aalamin mo yung history nung building para mahulaan mo. Real life horror daw ang kanilang pinaghuhugutan. May umano dito sa damit ko. Parang inangat. Tapos pagtingin ko, wala po. Lalo dito sa part ng apartment. Habang naglilinis ako, meron parang nag-push sa akin. Tinesting kong yung white lady nagsasalita. mag-act ng walang tao na gumagapang. Then paglabas ko, andito yung dalawang guide. Nung pagkalabas ko mismo, nasa likod mismo nila. Kasabi ko dun sa may guide, sino ba kako yung kasama nyo? Ghost ba natin siya? Sabi na, nasaan? Yan kako nasa likod nyo. Ngayon, nung pagtalikod nila, wala silang nakita. Pagtalikod ko mismo, nawala rin yung bata. Hindi ko pwede i-debunk yun kasi wala namang pinakitang video eh. Di ba? Pwedeng made up story, di ba?
Family affair lang noong una ang pananakot na may-ari na si Philip. Ngayon taon sa halagang 100 pesos. Mura. Hindi na mapasok. Hindi, mahal pa rin, ano? Mansion. 100. Kaya siguro pumatok sa tao dahil may ano kami, haunted forest kami. Ito talaga yung pinilahan. Kung katatakutan ng usapan, hindi niya yan aatrasan. Always ready ang ating paranormal researcher. Yeah, mas Ed Sa Kalawag. anumang horror trip. Pero bukod sa nakaset, Parang inulit lang yata, ano? May iba raw nakikita si Ed. Naku po. Usually, yung mga ganitong tsura na ano, nag-a-appear sa mga corner-corner na ganyan. Hindi po ganyan yung nakita ko kanina. Wala talagang mata. May kasama po tayo dito. Ang lakas, oh. Sa pag-ikot ni Ed sa Haunted Mansion, pabigat daw na pabigat ang vibes na nafe-feel niya. Nahihirapan ako. Bumibigat yung pakiramdam ko po. Yung para kang inaano. Nangangapa siya, no? 'Di ba? Hinihintay niyang mag-feedback yung ano, yung kausap niya. Sinasakal. Hindi ko in-expect na yung pinili yung lugar. Akala ko set up po ito na ano. Nasusuffocate ako. Pakiramdam na nasusuffocate na parang Tingnan natin kung may feedback yung may-ari. parang amo ng usok. Pinasunugan dito. Pinasunog. 'Di ba? Hindi niya nakatiis. Tinanong niya na. Inihintay niya kasing ano i-validate ng kausap niya eh. Yun yung cold reading na tinatawag. Tingnan mo, panoorin niyo yung mga videos ni Jay Costura. Ganyan na ganyan din yung ginagawa ni Jay Costura. 'Di ba? May nakikita akong ganito. Sabay pag hindi nagfi-feedback yung ano, ganito ano, halimbawa yung ginagawa ni Jay Costura, sasabihin ni Jay Costura, parang may nakikita ako nasa ospital. 'Di ba? Tinatanong niya 'yon kasi nga may nakita siya na halimbawa hospital gown yung dinala nung nagpahula sa kanya. Siyempre sabi niya, may nakita nasa ospital, 'di ba? Na parang nakahiga sa ospital, something like that. Tapos hihintayin niyang mag-feedback yung ano, yung hinuhula niya. Ay oo. Kasi yung kapatid ko nasa ospital, ganun. Minsan pag hindi sumasagot, tinatanong niya na, meron ba na ospital sa inyo? Na usually dapat manghuhula ka, dapat alam nyo. Alam niya dapat. Nararamdaman ko kasi yung mga ano, yung mga nangyari. Kaya pa naman, may tatlong babae na ano, mga dalagita, parang dalagita. Yung pakiramdam na nasa loob ka ng maraming usok. Ito baka mas mahaba yung spirit Eto, box kuya. session. Sa part 2 ng ating kwentong kakaba-kaba, pinasok mismo ni paranormal researcher na si Ed Kaluwag ang horror attraction na totoo raw minumulto. Forward natin ha. Usapan, hindi niya yan aatras. Pero bukod sa nakasetup na panakot, may iba raw nakikita si Ed. Naku po. Pakiramdam na nasa usok. Paulit-ulit yung ano eh. Ba't ganito editing niya ito? Nagkainuman, tapos may dala sila kotse na bumangga doon sa puno ng acacia deer sa apartment. Dito sa may front. So doon sila bumangga, nasunog sila. Diba? Pero ang sinasabi ni Ed Kalawag na nasunog yung bahay eh. Hindi naman yung bumangga na sunog. Anong nangyari ganito men ha? Ulitin natin yung pahayag ni ate. 'Di ba? Ang sinasabi kasi ni Ed Kalawag kanina na parang dito sa loob ng bahay na sunog. Pero ang kwento ni ate, tamo. Kaka-graduate lang ng nursing. Tapos magpipinsan silang tatlo na nagkainuman, tapos may dala silang kotse na bumangga doon sa puno ng acacia deer sa apartment. Dito sa may front. So doon sila bumangga, nasunog sila. Diba? Sa kotse pala nasunog. Kasi anong nangyari dito, yung nag-trigger kasi yung word na nasunog eh. Ngayon, naghanap sila ng explanation doon sa sunog na sinasabi ni Ed Kalawag. Na kung tutuusin mo, ano yun eh, napaka-farfetch nung sinabi ni Ed Kalawag doon sa loob ng bahay. Yung pala sa acacia na bunggo na nasunog, something like that. Pero hindi doon sa bahay, 'di ba? Sablay.
sa abandonadong mansyon. Naghanap na lang sila ng explanation para makompensate yung Hindi ko alam sinabi. kung binigti, nagbigti. Oh, may explanation kaya dito. Definitely may namatay. Pag ganito po yung pakiramdam, either ayaw nila akong patuloyin, or ayaw nilang malaman ko kung anong meron dito. Meron na rin ito. Ano ang pangalan mo? Ito, hindi ko ma-explain to. Spirit box kasi yan eh. Erika. Ano ang nangyari sa'yo dito? Binigti. Pwede mo bang ituro o sabihin sa amin saang parte ng bahay? Kitchen. Saan po yung kitchen? Puntahan natin yung kitchen. Nang pasukin nila Ed at Philip ang kusina, sinubukan pa nilang kausapin ang nagpakilalang Erika. Dito ka ba sa mismong lugar na to nag-tip? Sa labas. Sa labas. Diba? Nagsasalita yung spirit box, ano? Pero imposibleng magkaroon yan. Kasi analog to eh. Hindi mo na po program kasi analog radio. Kasi, tama ba? Dito ka sa lugar na to nag-tip? Opo, sumasagot talaga siya. Ayun mo sa akin, sir, kung anong pakiramdam niyan sa part na yan. Yan. Yan, sa part na yan. O sige, sir, ilipat mo sa kabila para masigurado mo na wala. Dito lang. Ito, dito talaga. Dito, meron. Mainit. Mainit dito. Ayan, dito po. Erika, tama ba? Dito ba? Sa spot na to. Dito ba? Erika. Diyan nga po. Yan nga po. Galing. Galing ano? Kung may trickery do sa spirit box niya, paki-comment nga sa baba. Kasi ako, magiging bias ako kasi ginagamit kasi ni Zach Bagans yan eh. Although na minsan, kung napapanood ko yung Ghost Adventures ni Zach Bagans, may kabulshitan ako nakikita. Pero you can't deny the fact na scientific kasi itong method na ginagawa ni Ed Caluwag. No? Hindi, kung mapapalinaw nyo yung isip ko, alam ko matatalino naman ng mga viewers ko, paki-explain na lang sa baba kung paano tumutugma yung sinasabi niya. Kasi hindi mo makokontrol yung ilalabas ng spirit box eh. Or pwede siguro, may mga radio frequency na nagkakataon lang talaga na yung mga boses ng radio frequency nagagawa nila, na may made up nila ng sentence. Pero napaka parang yung odds niya parang 1:1 million. 'Di ba? Yun ngang tumama sa loto na 433, nagduda tayo lahat eh. Yan pang every tanong niya may lumalabas na boses. Gamit ang isang analog radio receiver, 'di ba? Sakto. Dito sila. Dito sila. Marami. Nako. Dami. Napakadalang kong kilabutan. Ngayon lang. Kaya po kayo yung pinahawa ko kasi yung iba doubtful eh. Baka mamaya sabihin nila minamanipulate ko. Narinig ko lahat ng detalye. 3 beses niya sinabi yung Pangalan. Erika. Una, doubt ako. Pangalawa, sinabi Inulit. ulit niya. Tapos ng pangatlo, haluin na yun. Tapos yung kung saan, di pa ba sabi niya? Sa kitchen. Sa kitchen. Not knowing na may kitchen pa palang extra dito. Hindi ako naniniwala pero ngayon na-experience ko personally. Hindi, paki-explain na. Doon sa bandang huli, speechless ako eh. Diba? Pero yung mga nararamdaman ko yung usok, diba? Ngayon, paki-comment na lang po sa baba. Kita niyo, pag si Ed Caluwag, para may credibility, kahit na half bullshit yung ginagawa niya. Anyway, hintay ko yung comment mo yung explanation nyo doon sa spirit box. Baka madidebunk nyo. Ako hindi ko madebunk eh. Nagiging bias siguro ako. Kasi mga kilala kong ghost hunters na legit ginagamit yan eh. Yung spirit box. Who knows? Diba? So yun na lang po muna. Maraming salamat po. Bye-bye.
Tama na mas marami ng mulat. Iba ba peking bako, tama na ang pagbubuhat. Ilang beses mang patawarin ka.